Hello guys, what's up? Welcome again to my vlog. May i-reveal ako sa inyo na 6 na malulupit at epektibong diskarte habang nasa employment ka pa at gusto mong tumalon sa mundo ng pagnenegosyo. Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Anthony Vergara, dating empleyado at ngayon ay 3 years full-time na sumasabak sa mundo ng pagnenegosyo. At gusto ko ring i-share ang karanasan ko sa inyo. Bago ang lahat, may ikikwento muna ako sa inyo tungkol sa mga panahong hindi pa ako sumasabak sa pagnenegosyo at karanasan ko sa buhay empleyado. Bago ako sumabak sa mundo ng pagnenegosyo, ako ay dating isang security guard since 2008. Bilang security guard, trabaho ko na pangalagaan at bantayan ang pwesto na ipinagkatiwala sa akin. Sa una, wala akong ibang hangad kundi malaking sahod para makapagpadala ng pera sa Bicol sa mama ko na single mom. Pero pumanaw na po siya noong 2023. Meron din akong 3 mga nakababatang kapatid at ngayon ay may kanya-kanya na rin silang mga karir. Ako naman ay meron ng supportive na partner at nabiyayaan na rin kami ng 2 anak. Noon ay kontento naman ako sa sahod ko kasi nakakapagpadala ako kay mama at nabibigay ko naman ang pangangailangan ng pamilya ko. Pero sumasagi na talaga ang pagnenegosyo sa isip ko kasi hindi habang buhay security guard ako. Way back 2017, ang assignment duty ko ay sa isang ospital dyan sa may Santa Mesa, Manila. At ang madalas na pwesto ko ay sa traffic. Sa loob ng 10 years kong paggagwardya, first time ko na ma-assign sa ganong pwesto. Ang trabaho ko doon ay mag-assist ng mga sasakyan at mga ambulansya. Doon ko naranasan ang hirap ng trabaho ng isang gwardya. 12 oras kang bilad sa araw at 1 to 2 week pa ang palitan. Delikado kasi baka masagi ka rin ng sasakyan. Dito ko na-realize na ang hirap pala ng kalagayan ko. Pero wala akong magagawa kasi ito ang karir na pinili ko at dapat ko itong gampanan. Dito ko rin na-realize na dapat magdesisyon na ako sa sarili ko kung kailan at paano ko mailalabas ang sarili ko sa sitwasyon. Pero paano? Tanong ko sa sarili ko. To make the story short, July 2022, 5 years after, saka pa lang ako nag-resign sa pagiging CQ. Pero bakit nga ba umabot pa ng 5 years bago ako nag-resign? Ito ang sagot. Kasi meron akong pinaghahandaan at ito nga ang plano na sumabak sa pagnenegosyo. Kailangan kong dumiskarte at magplano habang naka-employed pa ako. Binago ko rin ang mindset ko na walang yumayaman sa pagiging empleyado. Pero sa pagnenegosyo, meron. Pinursige ko hanggang sa nakapag-umpisa ako ng negosyo. And the rest is history. Ang tanong, paano ko nga ba nagawa na mula sa pagiging empleyado papunta sa mundo ng pagnenegosyo? At yan ang i-reveal ko sa inyo ngayon. At sana mapagana mo rin sa sarili mo. Let's go! Unang diskarte, mag-force savings ka para sa plano mo. Habang nasa employment ka pa, porsigihin mo at pagsumikapan na magtabi at mag-ipon ng pera na mula sa sahod mo. Depende kung magkano ang gusto mo, pero mas maganda, mas malaki para mas mabilis kang makakaipon. Para ito sa paghahanda mo para sa pag-resign mo at pondo habang nag-uumpisa ka sa pagnenegosyo. Pangalawang diskarte, magbenta ka sa mga katrabaho mo ng kung ano-ano. Noon, binebentahan ko ang mga kasama ko tulad ng dishwashing liquid, atsara, chicharong bulaklak, at kung ano-ano pang may isip ko na pwedeng ibenta. Ang importante, mahasa ka sa pagbenta at kumikita ka pa. Pangatlong diskarte, iwasan ang sangla ATM.
at mga long-term loans gaya ng Pag-ibig Housing Loans, Salary Loan, Motorcycle Loan, dahil ito ang magiging dahilan para matrap ka dyan sa pagiging empleyado mo. Hindi ka makapag-resign kasi ang dami mong utang na dapat bayaran. Pati buhay mo na isang lamo na sa trabaho mo. Kaya hindi ka makausad dahil sa mga lintik na utang mo na yan. Kaya't mas maganda, iwasan mo na ito. Pang-apat na diskarte, iwasan mo na mga luho. Saka na mga luho na yan. Kapag meron ka ng gumagana at maayos na negosyo, yung nakakaluwang ka na kumbaga. Panglimang diskarte, habang nasa employment ka pa, napaka-importante na i-figure out mo na ang target market na gusto mong paglingkuran para malaman mo kung anong negosyo ang para sa'yo at kung anong produkto at serbisyo ang tutumbukin mo. Sa diskarting ito ay malalaman mo kung anong negosyo ang itatayo mo. Pang-anim na diskarte, magdesisyon para sa plano mo kung handa ka na. Meron ka ng savings, wala kang utang na dapat bayaran, na-figure out mo na kung anong negosyo ang tutumbukin mo. Wala ka ng dahilan para mag-stay pa dyan sa trabaho mo. Gawin mo na. Magdesisyon ka na ngayon dahil walang tatalo sa desisyon ngayon kaysa bukas o sa isang taon. Tandaan nyo guys na walang perfect timing sa pagnenegosyo, kundi ngayon na. Baka maunahan ka pa ng iba. At yun na nga ang 6 na malulupit at epektibong diskarte na ginawa ko habang nasa employment pa. At pwede mo rin itong subukan sa sarili mo. Sa ngayon nga pala guys, ay meron na kaming gumaganang negosyo na food stall dito sa bayan ng Morong Rizal na may brand name na Cabuenas Fried Chicken House. Dito, ang target market namin ay mga empleyado at mga estudyante. At kung magawi nga pala kayo dito sa bayan ng Morong Rizal, pwede nyong tikman ang aming special menu na glazed chicken pop. Flavored chicken na, boneless pa. At tiyak na matatakam kayo sa aming mga sauces at flavors gaya ng teriyaki, Korean style spicy, barbecue, mayo garlic, spicy cheese, snow cheese, salted egg, at spicy salted egg. Pa-like and follow na rin pala guys ng aming FB page na Cabuenas na ngayon ay meron ng 970 followers at sana ay maging 1k followers na. At salamat guys dahil natapos mo ang video ko na ito. Kung nagustuhan mo at may napulot kang mga ideas, please like, share, follow, and comment na rin guys ng iyong opinion at nang mapag-usapan natin yan. Muli ako ang kasabak mo sa negosyo, Anthony Vergara, at naniniwalang walang tatalo sa taong porsigido. Bye!